What's up guys, isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Samahan nyo kami ulit sa panibagong spearfishing adventure na aming isinagawa dito sa Catanduanes. At dahil sa may paparating na naman na low pressure area, ay sinamantala namin ang pagkakataon na kami ay makapag-dive habang hindi pa ganun kalakas ang dagat. Subaybayan ang buong kaganapan sa episode na ito. At kung bago ka pa lamang guys sa ating channel, huwag po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. So tara, let's go! Ito, molmol. What's up guys, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back sa ating panibagong spearfishing adventure. Dito kami ngayon guys sa Riganon. Ito lang to guys sa baba ng baba ng Johns Reef. Kasi hindi kami makapunta dun sa Pichili. Gawa ng maagos guys. At ito medyo maalon no. Tapos malakas din yung hangin. Hindi rin guys sumuhupa yung agos, kaya dito muna tayo sa gilid lang. Kasama ko si Lito at nauna na si Bro Larry. Ayan. So tara, subukan natin dito. Sana makahuli tayo ng pambenta. Guys, bago tayo magsimula sa ating pamamana, so bago ka pa lamang sa ating channel, huwag po kalimutan mag-subscribe sa ating channel at click ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga videos nating upload. So tara, let's go! Sheesh! At dito guys, warm up dive muna tayo dito lang sa mababaw, around 10 meters. At habang mahanap tayo ng pwesto, dito guys may nakita kong isang surgeon fish na malaki na rin. Ito sana guys yung target natin ngayong pamamana dahil wala masyadong nagpapakitang malaking isda. Dahil pwede na rin to guys pang ulam. Kaya ini-aim ko sana na mahuli itong isda na to, kaso hindi ganun ka amo, medyo mailap guys, kaya medyo natagalan tayo sa pag-antay sa isda na to at hindi na rin natin napana. Shoutout nga pala kay Roger Martinez at kay Gigi Martinez ng Lingayen, Pangasinan, at kay Marvin Salonga ng Oriental Mindoro, Eddie Moradas ng Tondo, Manila, kay Crisanto Aquino ng San Carlos City, Pangasinan, Nanay Ruby Channel, at kay Tumbaga Hunter ng Quezon Province. So maraming salamat po. At eto guys, halos sa ilang oras na tayo nagda-dive at wala pa tayong napapanang isda. Dito nag-ambush ako at dito may lumapit na isang Oriental Sweet Lips at napakaamo, kaya tinira ko na ito. Ito guys yung unang isda natin na nahuli sa araw na ito, isang Oriental Sweet Lips. At eto guys, habang nire-recover natin itong isda na to, nangyari na naman sa atin yung pinaka ayoko sa lahat, dahil nung napana natin guys itong Harlequin Sweet Lips, dinaanan naman tayo ng isang malaking King Mac. Hindi na natin guys napana dahil may napana na tayong Harlequin Sweet Lips. Madalas mangyari ito sa ating mga kaspiro dahil sa wala tayong makitang masyadong isda at napapasubo tayo sa mga medyo maliliit na isda, at kapag nakapana na tayo ng isda, may bigla namang dadaan na malaki. Sayang talaga. So bawi na lang tayo sa next dive. Ang galakat, ang higi. Ay, nakapana na ako nito guys. Oh.
At drop tayo ulit guys. Dito lang guys sa nahulihan natin ng Oriental Sweet Lips. At antayin natin baka bumalik yung King Mackerel na nakita natin kanina. At eto na nga guys, may papalapit na naman guys na King Mac. At napakaamo. Tapos nung malapit na, sapul. Sobrang lapit niya guys dahil sobrang amo. Ito guys yung pangalawang isda natin na nahuli sa araw na ito. Isang King Mackerel. Tumitimbang ng halos 6 na kilo. So pwede na. Good size na guys. Bawing-bawi na tayo nito. Buti na lang may dumaan pa. Kung hindi, maalas na naman tayo sa araw na to. Dahil nagpakita lang yung isang King Mac. Buti, kinapitan pa tayo ng swerte. Eto, may ipinalit dun sa nakita nating King Mac na hindi natin napana. Guys, nauna dinaanan tayo pero ito paswerte pa rin tayo dahil dinaanan tayo ng isang tangigi na naman. Swerte. Yan! Ew! Thank you, Lord. At pagkatapos natin guys may secure, lumipat kami ng spot at dito nakahuli si Brolito ng isang Oriental Sweet Lips at isang rabbit fish. Tapos dito guys lumipat kami ulit ng panibagong spot dito lang guys sa malapit. At eto, nag-drop tayo dito guys sa malaking bato. May nakikita kong isang Harlequin Sweet Lips na pagala-gala dito sa may crack. At dito nag-ambush tayo. Tapos ginawa natin guys ulit yung mga techniques na common na ginagawa ng mga Spiro, yung dusting. At tingnan nyo guys yung mga susunod na nangyari. May kailapan itong Harlequin Sweet Lips na to, pero sa ginawa natin techniques, na-curious ito at napana natin. Dito guys, tingin-tingin muna ko sa likod, baka may mas malaki pa. At dito, tinago ko yung sarili ko sa isang corals. Tapos nung malapit na siya at na-meet natin yung gap, tinira na natin ito. Eto na rin guys yung pangatlong isda na nahuli natin sa araw nito. Halos ilang oras bago nasundan yung ating pangatlong isda. Dahil matumal talaga yung isda ngayon. Gawa ng pangit yung kondisyon ng dagat. Medyo magalaw kasi. Pati yung ilalim ng dagat para kasing magalaw siya. Sumasabay sa alon sa surface. Kaya dito nag-decide na kami guys na umuwi na lang kasi pahapon na at sa ilang oras na rin kaming nagda-dive.
tumal talaga yung mga isda na nagpapakita. At kung umabot po kayo sa part ng video na to at kung nagustuhan nyo po yung episode na ito, don't forget to like and share. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na po at i-click ang notification bell para ma-notify at ma-update po kayo sa mga videos nating i-upload. At again, sa gusto pong magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa video na to at sa mga susunod na episode, i-shoutout ko po kayo. So maraming salamat po sa inyo. Guys, magandang hapon sa inyo. Ito, Cats update. Ito guys, yung huli namin. Hindi kami guys pumunta sa ano, sa gitna. Dito lang kami sa may bandang gilid lang. Kasi ayun, panahon kasi guys, malakas kasi yung hangin guys. At saka yung agos malakas din. Kaya dito lang muna kami sa gilid. Ito rin naman guys yung huli namin, oh. Kauri, isang king mac, at saka isang mga surgeon fish, big emperor. Yan, ito, molmol, lapis. Yan. Blue bone, ayan. Yan. Ano yan? Diba? Kahit paano meron din. Siyempre. Yan yan si Bro Larry. Pagilid na rin siya. Alas 3 na nga, nini.